O yung passport ni Saldico, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos po, kansilado na. Yan, sabi rito sa report ng Inquirer, President Marcos says the passport of resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico has already been cancelled. Bigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita o ng pera sa tamuhay. Maraming salamat po. Magandang araw. Ginamit kasi po si Saldico sa destabilization. Sa destabilization laban sa ating gobyerno ng mga gustong iupo si Sara bilang presidente. Kaya yan tuloy mga kababayan. Nagkabuhol-buhol yung buhay ni Saldico. So, ngayon nakansilado na po yung kanyang passport. Illegal alien na po siya. Sa Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung passport ni Saldico, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos po, kansilado na. Yan, sabi rito sa report ng Inquirer, President Marcos says the passport of resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico has already been cancelled. Kaya iniinstruksyonan ko ang Department of Foreign Affairs pati ang PNP makipag-ugnayan sa ating mga embassies sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaaring magtago itong ating inahabol sa kanilang bansa. Kung nakinig sana po si Saldico doon sa naging payag ng ating Pangulo para sa mga sangkot dito sa flood control, pwede naman anya ninyong gawin uli at no cost to the government. Yung mga substandard, di ayusin na niya ninyo. Ang ginawa ni Saldico, nakipagtigasan sa ating Pangulo at nakipagsabuatan pa sa mga kalaban. Siguro mga kababayan, may napag-usapan na deal. Ayan tuloy mga kababayan. Pakinggan natin yung naging latest na payag ng ating Pangulong Bongbong sa cancellation na ng passport ni Saldico. Ay po, pakinggan natin po mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ay isang pang-report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati yung PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI at nasa kustodya na siya ng NBI. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya nakikita po natin, maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng skandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Maraming salamat po. Magandang araw. Ginamit kasi po si Saldico sa destabilization laban sa ating gobyerno ng mga gustong iupo si Sara bilang presidente. Kaya yan tuloy mga kababayan. Nagkabuhol-buhol yung buhay ni Saldico. So, ngayon nakansilado na po yung kanyang passport. Illegal alien na po siya sa kahit anong bansa na kanya pong pupuntahan. So, sumikip ng tuluyan yung mundo mga kababayan ni Saldico. Ngayon, sa isyu mga kababayan ng mga destabilisasyon, pagbabanta sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, may isang hindi nagpapasindak mga kababayan at never tatalikod sa pagsuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang kanyang pinsan,
si Martin Romualdez. He remains as the strongest ally ng ating Pangulong Bongbong sa gitna po ng mga destabilization efforts. Sa panahon ng sari-saring drama, mga fake affidavits, biglang naglaong testigo, yung testigo ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor, mga time traveling na maleta, nabuking kasi yung sinakyan ng maleta po, in-expose ng Billionaire News na yung sasakyan mga kababayan na kinargahan ng mga maleta na discover sa records ng LTO po, lumalabas nauna pa yung paggamit ng sasakyan kaysa sa release sa release ng sasakyan, kahit hindi pa na-release, nagamit na. Ganon sila magtay-tay ng kwento mga kababayan. Time traveling maleta, pati AI politics, kung ano-anong mga gimmick po, at drama yung mga ginagawa para lang makapanira. Pero isang malinaw na katotohanan mga kababayan ang hindi matitinag. Walang credible, walang verifiable, walang legal na ebidensya na nag-uugnay po sa dating speaker sa flood control scandal. Kaya kung ano-ano na lang yung kanilang pinagtatahi-tahing kwento. Di ba po? Kasi kitang-kita naman po, sinailalim po siya sa pinakabigat na public scrutiny. Hindi siya po umatras. Hindi siya nagkubli mga kababayan at gumawa ng kung ano-anong depensa at palusot tulad ni Pulong para hindi lang makaharap sa investigasyon. At sa huli, pumasa siya. Absuelto. Walang findings of guilt. At ngayon mga kababayan, may papalakasin na naman ang mga bulong ng GMA-led coup at PDS-led impeachment laban sa ating Pangulo. Pero isang bagay po mga kababayan ang malinaw. Kapag kailangan ulit siya ng ating Pangulo, si dating Speaker Martin Romualdez, handa itong umarap. Yan ang ating paniwala. Dumipensa at tumayo sa gitna. Paano? Tahimik, pero hindi po matatawaran ang loyalty ng supermajority ng mga kongresista kay Martin Romualdez. So makikita natin mga kababayan, si Martin palaging tumatayo to support the President. Hindi dahil po sa politika, but for governance, for stability, at service delivery po. So sa gitna po ng ingay, siya po yung naging tahimik, pero matibay na sandigan ng ating administrasyon. So makikita natin, mga kababayan, kung titingnan natin ng mabuti yung track record ni Martin Romualdez. He has that 3 years of proven leadership for PBBM. Ang una, mga kababayan, yung kanyang legislative track record that withstood noise. So sa loob po ng 3 taon, si Speaker Martin po na i-deliver niya ang backbone ng Marcos administration's agenda. Yung food security legislation, anti-cartel and anti-smuggling measures, reforms for transparency and public participation, game-changing livelihood and agriculture laws, turning 20 pesos rice from slogan to a viable national program. So ito po yung mga batas na naipasa ng Kongreso sa pamumuno po ni Martin Romualdez. Ito po yung resulta, hindi yung puro drama. Nagi siyang defender ng bagong Pilipinas, mga kababayan. Sa panahon na ang mga DDS walang tigil sa pagluluto ng mga intriga laban sa ating Pangulo, isa lang po ang matapang na tumayo, si Speaker Martin. Hindi siya po natakot na magpasa ng mga reforma na tatamaan yung mga kartel, mga smugglers at mga politiko na may mga vested interest. Pinili niya po yung accountability over political comfort. Yan ang leader. Siya po tumayo na silent shield ng Palasyo Malacanang. So nakita po ninyo na habang pinupukpok ang administrasyon ng Coordinated Disinformation Operations, si Speaker Martin ang nagpanatili po ng kaayusan sa Congress. Kaya nga po mataas yung trust ratings bigla ng Kongreso. Sa history po ng Congress, tinalo pa yung ratings sa Senado at ang daming mga congressmen na sumikat po dahil sa mga pag-iimbestiga. Nagkaroon tuloy ng comparison between senators and congressmen na lumalabas mas matitino at magagaling yung ating mga congressmen kaysa sa mga senador. Remember the Quadcom?
mga kababayan, mas sikat yung Quadcom kaysa sa Senado. Sa liderato po yon ni Martin Romualdez. Hindi po nagpatinag yung mga kongresista dahil po nariyan si Martin Romualdez na sinabihan sila na magtrabaho para maging maayos po yung gobyerno. He has the focused leadership even under attack. Ganon ang leadership qualities ng dating speaker, mga kababayan. May mga balitang papalitan na si Speaker D. Siguro gustong may magkudita sa Congress uli, mga kababayan. So ang tanong ngayon, sino ba ang may political capital, experience and credibility para rapin po ang isang GMA-led destabilization? Ang sagot po niyan, isa lang po, si dating Speaker Martin Romualdez. So I think tama lang, mga kababayan, siguro nasa gitna ng mga banta ibalik bilang speaker si Martin Romualdez. Thanks to Martin Romualdez. Kasi yung mga loyal sa kanya, gumawa na rin ng manifesto of support sa bagong speaker po. Kasi pag nakalusot po si GMA sa kanyang matagal nang minimithi, hindi po malabo ang impeachment laban sa ating Pangulo. Nakita pa rin natin yung pagmamahal ni Martin Romualdez when congressmen from different regions, mga kababayan, ay gumawa na rin ng manifesto ng support. Ito nga po, kalalabas pa lang na balita, South Luzon, Bicol Solon declare continued backing for Speaker D. So sabi dito, another 42 House member this time from Southern Luzon and Bicol region have issued fresh statements expressing their full and unequivocal support for House Speaker Faustino Boji D. III. This action from Disolons is seen to further strengthen the broad nationwide consensus that has steadily formed behind this leadership in the chamber in recent weeks. The new declarations bring to 242 the number of congressmen who have publicly backed D. This includes 41 from the Visayas, 30 from Metro Manila, 67 from Mindanao, the 39-member Northern Luzon Alliance, and 44 from the party list coalition, some of whom also signed the respective regional manifestos. A few Solons also added their names to manifestos after this had initially been released to the media. In their manifesto, 28 representatives from Calabarzon and Mimaropa said the times demand for strong and principled leadership, not merely one that is preferred. They further reckon that this integrity, vision, and commitment stand above the rest. This leadership, they added, was grounded in empathy, accountability, and results. Time and again, Speaker Boji has shown the ability to listen with respect, decide with fairness, and act with courage, qualities essential for anyone entrusted with the daunting responsibility of leading this august chamber, sabi po sa Manifesto of Support. So yun po, mga kababayan, ang latest ngayon. So sabi nga, mga kababayan, results speak louder than propaganda. Nakikita ninyo yung liderato ng dating speaker. Kahit nasa likod lang, nagtatrabaho pa rin, mga kababayan, para malabanan yung destabilization laban sa ating Pangulong Bongbong. Silent shield siya ang ating Pangulong Bongbong. So going back, nung kanyang panahon, nasa printira mismo, bilang speaker po, mataas yung ratings po ng Congress. 55 to 57% yung trust ratings. At si Speaker Martin mismo, sa survey ng RPF-MD noong September 2025, umabot po sa 63.5% yung kanyang trust ratings. So hindi ito po, mga kababayan, na gawain ng mga trolls, hindi siya script. Ito ay isang public confidence and by actual work. Kasi talagang nagtrabaho yung dating speaker para mapaganda yung ating bansa. Kaya ayaw tantanan po ng mga DDS-aligned destabilizers si dating speaker po. Atake sila ng atake yung mga politikong align sa kanila, pero wala man pong maipakitang matinong trabaho. Walang matinong accomplishments. Yung mga kaalyado ng mga Duterte sa Congress, alam na ninyo kung sino-sino sila. Lahat lang po ingay. Samantalang si Martin Romualdez, talagang totoong nag-deliver po. He delivers, he legislates,
yung mga legislative agenda ng ating Pangulo, talagang pinapasa niya 100%. Lalo yung Senado, mga kababayan, sa legislative performance. And he protects the President's governance. Yan po si Martin Romualdez. So lahat po ng ginawa ni Martin Romualdez ay para po kay BBM at para sa bayan. To defend the presidency, ensure stability, and secure the delivery of public services sa ating mga mamamayang Filipino. Hindi po political survival. Ang sa kanya po ay governance, stability, at serbisyo sa ating mga mamamayan. At ngayon po na may banta na nangko at impeachment, alaman po ng lahat kung sino ang dapat andon sa harap. The only leader with the credibility and political firepower po para pigilan ang destabilization, si dating Speaker Martin Romualdez po. At alam niyo ba mga kababayan kung sino yung unang nag-post para sa institutionalize ng Open Bycam for transparency po? Si Martin Romualdez. Ito yung sinabi mismo ni Congresswoman Micaela Swansing, bagong chairperson ng Appropriations Committee ng Congress. Pakinggan natin yung kanyang sinabi, mga kababayan. The House has always been very firm on our commitment to opening the Bicameral Conference Committee proceedings, more specifically live streaming the BICAM. As early as August, even before the budget deliberations, the House leadership has already made pronouncements with regard to opening and live streaming the BICAM. Congress will not merely pass a budget, it will reshape how government spends, saves, and serves. We will open the bicameral conference to civil society observers. Following the President's lead, this is indeed a historic first because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. We will allow the participation of watchdogs in all Pati si budget Laila deliberations, de Lima from napapalakpak. committee to the plenary. Tayuan po yung Hindi mga lang natin congressmen. bubuksan ang Kongreso para sa mga mamamayan at magbabantay ng budget. Mapapanood din nila ang lahat ng diskusyon sa telebisyon at sa mga social media platforms. Hindi ba? Simulat sa pool ay matibay na ang paninindigan ng House of Representatives patungkol sa pag-livestream ng BICAM. O, di ba? Mga kababayan, ganun. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.